maligo. Sige, sige, diretso. Eh. Tulog pa kayo ah. Tulog pa si Daddy? Pinagaan namin para ano, may laro kami. May laro kami. Natituloy si Kuya Andy. Doon sa kanila, Pastor Abilo. Wala bang kuryente rito? Meron. Bagal eh. Hindi ko linak yung motor ko. Di na mawala yun doon. Ilak ko muna yung ano. Ilak ko muna yung ano. Yung... Ako na kita. Ka-video ka pala eh. Kaya walang... Bakit? Wala. Kala ko may lakad ka nga at na-istorbo ka. May seminar ako Huwebes. Ano? Ano yung... nagkuhan kayo? Rin yung license ako. Seminar sa real estate appraisal. Sabi nun, doon ka na raw sa rural bank nito ka. Hindi man ako nagtatrabaho doon. Kinuha lang akong direktor. Direktor? Oh. Kaya wala namang sweldo. Per dime lang. Bakit wala yung sundo? Per dime. Ganon yun. Pag bawat meeting may per dime. Ay, yung kuhan mo? May shares ako doon, kaunti lang. Yung ano mo? Lending, pautang. Yung pautang mo? Mayroon pa rin kaunti, nakakabuhay ng pamilya. Kamusta si ano? Sino? Nanganak na? Nung October man din. Noong pang-October? Oo, last year. Gusto mo makita? Tatanggapin namin yan at i-coordinate namin para mapadala sa ABS Foundation at ang ABS na ang bahalang magpadala ng partnership. Yes, ma'am. Yes, we will also accept cash and we will directly give it to ABS Foundation. Makinig ka dito sa payo mo ng lolo mo, Samuel. Senyor. Ito mga aral dito sa Biblia, ito sa Efeso 6 tungkol sa mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Kaya nga, hindi hahaba ang buhay mo kung hindi ka
Naghihirap ka kung hindi mo isundin yung papa mo, mama mo, ang mga payo nila na alang-alang yan sa kabutihan mo, ng kinabukasan mo. Hindi kanino pa man, kundi sa iyo. Kagaya ng papa mo na nag-aral siya, pinaaral ko, o nakatapos siya ng CPE, nakapasa sa examen. Ganun ang gawin mo na magsikap ka sa iyong pag-aaral upang magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Huwag mo nang isipin mo yung pag-aasawa muna. Tama na yan, mayroon kang isang anak. Kailangan mahinahon ka, kailangan may pagpigil ka sa iyong sarili. Dito sa 1 Corinto 13, mayroon ditong nakasulat tungkol sa pag-ibig ito sa Panginoon. Pag-ibig sa Panginoon. Ang sabi rito, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili. Hindi nagmamapuri. Hindi nagmamapuri o nagmamataas. Hindi nagmagaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magalitin. Hindi magalitin o magtatanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagpaniwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Kaya ito yung sa 1 Corinto 13, 7 at 8. 7. Mula 4 hanggang 7. Kaya nga, makinig ka, kapag ito ang mabuti sa iyo. Maring nalabuan lang isip mo. Nalabuan lang isip mo na ganon ang nangyari sa iyong buhay. Sa bagay, lahat naman ay nagkakamali, pero pwede pa nating ito dito dahil bata ka pa. Ako, marami akong karanasan tungkol sa buhay. Kaya ang pananalig mo sa Diyos, yan ang, may Bible kayo dyan, magbabasa ka ng Biblia, parang asenso ka sa iyong buhay. Dahil ito ang bilin ng Diyos na sa Ecclesiastes 12:13 na ito ang tungkulin ng tao na matakot ka sa Panginoon at sundin mo ang kanyang mga utos. Yan ang dakilang tungkulin ng tao dito sa mundo. Sundin mo yung papa mo, yung mama mo. Nagsisikap yan, nag-aaral. Kahit na walay magastos sa pag-aaral, nagsisikap. Sila ay nakarating sa ganon na maganda ang kanilang kinabukasan, maayos ang pamumuhay. Pag hindi ka talaga magsikap, hindi ka nagpipigil sa iyong sarili, ay wala yung mangyari yan. Kapag ahantong ka roon sa paghihirap. Kaya kuhan mo na yung isip mo, ituon mo sa pag-aaral na makatapos ka. Kaya maganda yung may natapos. Kaya ni Dennis nakapagtrabaho na siya sa Australia, babalik na sa Marso, nandito lang nagbakasyon.
Kaya kayong mga apo, kayo na Airo, kaya sana si Airo magpatuloy na sikap na nagkaroon na ng karanasan. Mayroon ka ng karanasan ng ganong kalagayan, ng paghihirap. Kaya pag ikaw ay katapos sa pag-aaral, makapagtrabaho ka, buhay yung anak mo. Huwag ka nang umasa doon sa yung nakaanak sa iyo. Huwag ka nang umasa doon kasi wala naman siyang anak buhay, wala siyang natapos na pag-aaral. Hindi siya nag-aaral. Wala mangyari sa buhay ninyo kung kayo ay magkasama. Marami pang marami pang lalaki. Huwag mong sabihin na yun lang mahal mo. Marami pang lalaki na iyong makatagpo sa buhay mo kung ikaw ay hindi nagmamadali. Marami pang darating sa buhay mo. Gaya yung tiya mo, si anak ni Tia Deling, si Baby, naanakan din yun dahil sa nagkakamali siya. Ngunit, nagtapos din siya sa pag-aral, na maganda ngayon ang kanilang pamumuhay doon sa Cavite. Nagkaasawa siya na maayos din ang trabaho, pareho sila may trabaho. O di magandang kinabukasan nila kahit na may mga anak na sila na tutustusan na natutugunan ang pangangailangan dahil pareho sila may trabaho. Kaya nga, makinig ka sapagkat ang sabi rito, pag hindi ka nakikinig, hindi lalawig ang buhay mo, hindi hahaba dito sa lupa at hindi ka aasenso. Kaya makinig ka sa payo ko, sa magulang mo, makinig ka talaga. Yan ang nalang masasabi ko na pagpalain ka ng Diyos sa iyong buhay ngayon at patuloy kang mag-aral at makatapos at magkaroon ka ng titulo, magkaroon ka ng degree na natapos at makapagtrabaho ka. Ang pinag-aralan mo, commerce, ayun ay diyan ka rin sa bangko, nagtatrabaho yan. Salamat at purihin ang Panginoon. God bless you. Mayroon pala akong nakalimutan na birthday ko kahapon. February 17. Maraming yung mga pinsan mo nandito, yung mga apo ko, nila Dita, Chit. Ilan taon ka na, sabi mo? Ako ay 77 years old na ako. Hindi ako makarating sa ganitong edad kung ako ay hindi naglilingkod sa Diyos, hindi ako na sumunod sa utos ng aking magulang na gumawa ng mabuti at sundin yung matuwid. Kaya nga ako ay nagpasalamat na nakaabot ako sa ganitong edad na sabi nga ng mga anak ko na pasalamat sila kung makaabot sila ng ganitong edad na 77. Purihin ang Panginoon na ako'y nagpasalamat na awa ng Diyos, malakas pa rin ako. Ang katawan ko, gawa pa ko ng pangangaral tuwing Miyerkules at saka Sabado ng hapon. Kaya purihin ang Panginoon na makinig ka talaga, magbasa ka ng Bible, parang patnubayan ka ng Panginoon. Patnubayan ka sa iyong buhay. Yan ang ating landas, yan ang ating ilaw ng Panginoon na magbibigay liwanag sa iyong isipan. Purihin ang Panginoon. Dito na lang, maraming salamat.
sa iyong pagpapatuloy sa iyong pag-aaral. God bless you. Amen.